Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tuwid ang likod na naglakad siya papalabas ng kusina, pero sa may hagdan ay hinarang siya ni Luta. May bitbit ito mga litrato na nakataob. "Boss, kailangan mong makita ito," anito na seryosong muka. "Tuck them in my waistband," utos niya sa lalaki na sumunod naman. "Sasabihin ko lang, boss, na nasa Pampanga si Mama El. Kuha ang mga litrato kagabi sa isang high-class na bar. Iniabot ng personal ng bakla sa akin kanina." "Lumitaw na ang puta?" Gigil na tanong niya. Tumango si Luta. "Lumitaw na, boss, at kailangan mong makausap dahil iba na ang bersyon ng hayop na bakla at para may ibig sabihin sa mga salita." "Where the hell is he?" Nagsalubong ang mga kilay ni Rare. "Nagpatago, boss, kaya pinabantayan ko sa mga ibang tauhan mo at parang palingalinga sa paligid. Nakiusap din na ipakuha ang pamilya niya sa Batangas, kaya inutusan ko na rin si Nalando. Nakakapagtaka na parang takot na takot at nakakontodo disguise, bossing. Baka raw siyang isurod at tunay na pumatay sa daddy mo." Gitla na pumintig ang puso ni Rare. "Tunay na pumatay sa daddy ko? Hindi talaga si Shania? Christ!" Sa kauna-unahang pagkakataon ay tinamaan siya ng pagkakonsensya at kahihiyan. It was unusual, but that's what he felt at that moment while looking upstairs. Hindi siya kailanman nahiya kahit na nagkakalat ang istorya ng pagiging masamang tao niya sa buong kumpanya. Sa kabila ng lahat ng iyon ay dinudumog pa rin siya ng mga investors at mga sikat na managers ng artista para sa mga bagong kontrata na kaya niyang i-offer. Bakit sa mga sandaling iyon ay parang gusto niyang mahiya kay Shania sa walang katuturan niyang pambibintang? Pero masisisi ba siya nito kung may mga ebidensya naman na malamang ay peke pala? "Wait for me. I'll get dressed and we'll meet at the dumbass," aniya at saka mabilis sa pumanhik sa hagdan. Tuloy-tuloy siya sa master's bedroom at saka inilapag ang tray sa mesa. Kinuha niya ang mga litrado na nakasalipit sa baywang niya at saka inisa-isang tignan. Kaagad na nagtagis ang mga bagang niya na makita si Vilma sa litrato at may kahalikan lalaki. Hindi lang isa, dalawa pa. Ang sumunod na litrato ay kasama nito si Mama El. O si Mama El nga ba? O si Cindy? May selfie pa na kasamang bakla. Hayop lang. Kung pinaiikot siya ng demonyong bakla, pipilipitin niya ang leeg niyon para mamatay na. May note sa likod ng litrato. Kaya kusot ang mukha na binasa niya. "Boss Rare, inilapit ko na kasi alam ko na abogado ka. Sana, kapalit ng tulong ko, huwag mo ko ipakulong kasi biktima din ako. Pinalamig ko muna sitwasyon. Kaya ngayon lang ako. Sana maibigay mong proteksyon para sa pamilya ko sa oras na mamiligro ang buhay ko. Hindi ko lang masisikmura na may inosenteng tao ang mamamatay ulit dahil sa kasikiman ng ibang tao. Inosenteng babaeng dinampot nyo at alam ko ang buong katotohanan." He looked at Shania, who's sleeping facing the glass wall. All this time, the words her lips uttered and those tears in her eyes and the innocence that she showed to each and every one of them were genuine. Salamat pa rin at hindi siya tuloy nadala ng galit. Salamat pa rin na unang kita pa lang niya ay naakit na siya. Kaya hindi niya tuloy ang pinapatay. Kung hindi, baka habang buhay niya pinagsisihan. Una at kahuli-hulihang beses sa tanan ng buhay niya, inilapag niya mga litrato sa mesa at saka siya pumasok sa walk-in closet. Nagpantalon lang siya at nagsuot ng t-shirt at kinuha ang barel sa may jacuzzi at dinampot ang isang litrato na may note. Pumihit na siya para lumabas, kaya lang parang may magnet na humatak sa kanya pabalik at tumingin sa natutulog na si Shania. What now if he's proven her really innocent? Handa na ba siyang palayain ito sa poder niya at mawalan siya ng babae sa bahay? Kahit na anong oras ay pwede niyang hubaran at gamitin? Bumigat ang dibdib niya. Ayaw niya. Doon lang ito sa kwarto niya at hindi niya pa uuwiin. He walked back towards her at hinalikan sa pisngi. Shania moaned aimlessly. "Ano na naman? 7 round na ito. Isa pa ba?"
40 mil ng bayad mo kapag dumagdag ka pa ng isang round. Anito sa antok at pagod na boses. Napahalakak siya ng tuluyan at nawala ang bugnot. She's really so damn sassy and it made him feel so proud. Huwag kang tumawa, hindi mo ko madadala sa mamahalin mong halakhak na pwedeng pang Guinness Book of World Records sa pagkabihira. There, Cedric Villa del Rey, ang lalaking dadalawa ang record ng pagtawa. Have your brunch, I am leaving. Pumunta ka sa university, pero magpasama ka kay Anjo. Paano ko papunta? Ay hinang-hina ko. Ines sa tinabig nitong kamay niya, pero hindi niya inialis. Mas lalo na lang siyang yumakap kay Shania. This afternoon, or tomorrow perhaps, kasusin mo muna ang bayad ko, ibabalik ko na lang. Ah hindi, ako magbabayang tuition ko. Ayoko na magkautang na loob pa sa'yo. Daldal nito, ikinainis na naman niya. Umalis siya sa may likod ng dalaga at ang pangit ng tabas sa mukha na umiling. When you decide to go, just remember that no flirting around. Hindi ka pwede maglande hanggat nasa poder kita. Alam ko na yan, kaya maanong palayasin mo na nga ako para malandi ko ng professor ko at sa kanya ko na naman ibebenta ang sarili ko. Ay, hindi ko pala ibebenta kasi crush ko nga pala siya. Libre lang, libre. Crush? His lips curled annoyingly. In his ass, I'll pay you 500,000 pesos. Kontrata yan na akin ka isang taon. Lugi ako. Lugi pa sa lagay na iyon. Lintek, hindi kaya matapos man lang kahibangan niya ay buong kumpanya niya ay nakuha na nito. Tuso ang babae. Napaka-inosente pero mukhang pera. 50,000 per 7 rounds plus 500,000 pesos isang taon. Kuripot ka. Daddy mo 200k ang bayad sa akin isang gabi. Ikaw, isang taon, 500,000 lang. May insurance at PhilHealth. Sasamahan ko na rin ang SSS. Sagot naman niya, nanunulis ang labi. Humagik-hik si Shania. Pag-ibig, wala. Wala sa hinagap na napalingon siya at kumabog ang dibdib pero kita niya nakatakip ang dalaga sa bibig habang humahagik-hik. Pag-ibig? Pag-ibig fund? Klaro nito, kaya lalo siyang nainis. Lumabas siya na walang imik at salubong ang mga kilay. Yes to pag-ibig fund. Kahit ano pang fund. Mukhang pera fund, kadaldalan fund, o kung anong latsyang fund na meron ka. There's no way she can escape his presence. If he has to double the price, he'll do it just to keep Shania beside him. Especially now, if she's really carrying a Villa del Rey, his successor. Napahagikik sa Shania nang makita mga kaibigan niya nakanganga sa kotse na kanyang sinasakyan nang pumasok iyon sa university. Kuya Lando, itigil mo, stop it, stop! Paulit-ulit na utos niya sa kasamahang tauhan ni Rare. Sa wakas ay nakita niya rin ang mga mahal niyang best friends na sina Muhain at Ira. Nagmamadali sana siyang bumaba pero hinawakan siya ni Lando sa braso. Miss Chinita, paalala lang na bawal mong ikwento tungkol sa sitwasyon mo kay boss. Hindi pa kami handang paglamayan. Ani yun sa kanya. Tumango naman siya. Hindi bale, ipalilibing kita kaagad kung ayaw mo ng lamay. Napahagikik siya at natawa naman si Lando habang napapakamot si Anjo. Bumaba ang huli sa kotse at ipinagbukas siya ng pinto at marahan siyang bumaba. Ngumisi sa Shania sa dalawang babae na halos magkapalitan ng mga muka habang nakaupo sa ilalim ng puno ng nara at nagsasalo sa isang chichiriya at naghihikupan sa iisang soft drinks. Mga virgin! Bati niya sa dalawa na sabay na nanlaki ang mga mata at halos tumilapon ang mga chichiriya na magtatalo ng mga iyon at mabilis sa tumakbo papalapit at walang pakundangan na tinulak si Anjo papaalis sa may pinto ng kotse. Virgin! Bakit ang sosyal? Yakap sa leeg ay niyugyug siya ng dalawa kaya napahagikik siya. Mamaya tayo mag-usap kasi may chismoso. Pasimpleng sabi bulong niya na hindi binubuka ang bibig. Doon tayo, doon. Mabilis siyang inakay ng dalawa. Parang iba ka na siyan. Bakit nakakotse ka? Nakasungkit ka ba na matandang mayaman? Tanong naman ni Ira sa kanya na nakalingon sa kotse ni Rare. Gwapong mayaman, kaya lang pang Guinness Book of World Record ang dadalawang beses sa paghalakhak na iiling na bulong niya. Alam niya mapagkakatiwalaan naman niya ang mga best friends niya, kaya walang dahilan para ilihim niya ang lahat. Sabay siyang pinanlakihan ng mga mata ng dalawa. Mag-e-enroll na muna tayo, mamaya ng kwentuhan, sabi niya sa mga ito pero hinila siya ni Muhaina sa sementadong plant box.
Sarado pa sa registrars. Kwentuhan mo muna kami kasi mukhang big time ka na. Ang damit mo, ang ganda-ganda. Bakit may bodyguard ka? Bakit may sasakyan? Usisa pa ni Ira. Pumuntong hininga na muna si Shania. Mahabang kwento, pero sige, ikakwento ko. Dahil sa kakapusan ko sa pera, dahil biglang inabot si nanay sa panganganak at may mayoma siya, nagdesisyon akong ibenta ang sarili ko. She looked at her friends and they were shocked. Wala naman siya makitang baka sa pangusga sa mga mukha nito, kaya nagpatuloy siya. 200k ang presyo ko at napakaswerte ko na matandang mayaman ang nakabili sa akin. Hindi niya ko ginalaw. Ang hinihingi niya kapalit ay ang putulin ko ang sungay ng anak niyang lalaki. Naputol mo ba? Nakabawi ng tanong si Muhaina pero lumabi siya at umiling. Matigas ang sungay niya, sagot niya. Mahaba bang sungay niya? Hagik-hik naman ni Ira kaya natawa silang tatlo. Tumingin sa kanila sina Lando at Anjo pero wala silang pakialam. Basta masaya sila ay wala makakapigil sa kanilang tatlo. Seryoso na siyan? Anong nangyari? Tanong na ni Muhaina kaya tumigil na rin siya sa pagtawa. Ngayon na lang ulit niya iyon nagawa. Ang tumawa na parang wala nang bukas. Pero hindi rin naman niya masabing malungkot siya sa mansyon ni Rare. Hindi nga siya mahalakhak pero hindi na naman siya gaano nalulungkot. Nasanay na rin siguro kasi siya na magkasama sila ng lalaking iyon. Yun na nga, pasimpleng bulong niya. Dinala ako sa hotel at kakain lang sana kami. Kaya lang, biglang inatake sa puso yung matanda. Ang masama sa lahat, dinampot ako ng 2 kurimaw na yan at iba pang lalaki kasi ako raw ang pumatay doon sa matanda. Kinulong ako, kaya lang sa isang gabi na pagsastay ko, nirape ako. Gimbal na lumaki na naman ang mga mata ng 2. Hindi ko matanggap nung una, takot-takot nanginginig. Ilang araw ako nilagnat at hindi nakalakad. Kaya lang noong mag-umpisa na ako imbitahan sa ibaba para kumain at hindi na parang kriminal na nakakulong na wala kahit paano yung sama ng loob ko. Saka inisip ko si nanay at ang kapatid ko kaya nagpaka-practical na ako. Hinaman ko ng deal yung anak na namatay na bilhin ako kasi parang kapag napapatikit naman sa akin ay talagang para akong laging gagahasain. Kwento niya at sa pagtataka niya ay hindi na siya umiyak pa. May kaunting bigat sa dibdib ni Shania pero hindi na iyong parang may nakadagaan sa kanyang ilang daang kiluhin ng barbell. Kinagat ba niya ang deal? Pasimpleng tanong din ni Ira. Oo, at halos araw-araw niya akong ginagamit. Buong katatagan na amin niya. Oh my God! Bulong ng 2 na sabay na natutop ang mga bibig. Hindi to pwede makalabas ha? Preso pa rin ako, kaya ako may bantay. Pero kahit paano, mabait naman sa akin si Boss Rare. Tiningnan niya parehas ang 2. Boss Rare ang pangalan niya? Usisa pa ni Muhaina. Para napatingala si Ira at may iniisip. Parang narinig ko na ang Rare na yan. Parang FM radio station ata. O hindi ko sigurado. Siya nga may-ari noon. Naman ni Shania. Mabuti nga, piniyagan niya akong pumasok sa eskwela. Kaya lang, ganoon pa rin. Sa kanya pa rin ako uuwi at pakakawalan lang ako kapag natapos ng investigasyon o kung kailan niya gusto. O kahit paano light pa nga rin siya. Baka naman nababalo sa ganda mo kaya parang hindi ka na mapakawalan. Gwapo ba? Humagik-hik na tanong ni Muhaina. Sobra. Parang kinilig din siya kaya nagtitili ang 2. Hindi ka na pala choosy talaga. Gwapo na. Mayaman pa. Siko pa nito sa kanya pero alanganin siyang umiti. Parang hirap naman kasing basahin ng pagkatao. Alam niyo yung tipo na blanco siya at bihira magsalita. Mabuti nga nitong huli sumasagot na kapag inaasar ko. Aniya na parang inaalalang mukha ni Rare. Wala namang tao na hindi lalambot siyan. Ilaga mo pa para matuluyan na. Kung charming ka sa paningin niya, aba, magandang sign na yan na matatabasa mo talaga ang sungay niya. Pero humagik-hik si Ira. Masarap bang masuwag? Nagkatawanan ulit sila kaya nagkatinginan naman sina Lando at Anjo. Pero kaagad na natigilan nang mapansin niya ang crush niyang professor na nagpaparada ng motor sa parking area. Kilalang kilala niya pa rin ang hitsura ni Prof. Rodel kahit na naka-jacket ang lalaki at naka-helmet. Ayan si Crushy. Tanong niya ng tanong tungkol sa'yo kapag nakikita kami ni Muhaina. Hindi ka naman nagre-reply sa texts namin. Nag-aalala na kami sa'yo. Ani Ira at niyaka pa siya. We love you, Sean. Nakiyakap din si Muhaina habang siya naman ay kukurap-kurap na nakatingin kay Rodel. Ngumisi iyon habang nakatingin sa kanya.
Halos 2 buwan din niyang hindi nakita ang ultimate crush na professor niya na isang piloto. Gwapo pa rin si Rodel at bagay pa rin ang crew cut na gupit. Shania, long time no see, Miss Cuteness. Anito, habang humahakbang papalapit at hindi maalis ang titig sa mukha niya. Pansin niyang para nangunot ang mga noo ng tauhan ni Rare pero sinimangutan niya mga iyon. Hi Prof. Rodel, ngitian niya ang lalaki kaya lalo lumapad ang ngiti noon sa kanya. You look, hinagot siya ni Rodel ng tingin. Beautiful, you look beautiful. Di ba ganoon din ang sinabi sa kanya ni Rare nang halikan siya sa jacuzzi kanina? Ang ganda raw niya at ikinakabog iyon ang husto ng dibdib niya. Thank you Prof. Para nahiyang sagot niya. So, anong meron? At may reunion ang pretty ladies. Lahat sila nito tiningnan. Prof, pili nga si Sean dahil nadulas siya. Hindi makakapila sa registrar's office. Kawawa naman, mag-enroll kami ngayon. Kunwari ay nalungkot si Muhain at yumuko pa. Ganoon ba? Namiwang si Rodel at nanulis ang mapupulang labi kaya si Shania naman ang nagpahagod ng tingin sa kabuuan nito. Wapo rin talaga sobrang lalaki. Ako nang bahala. I got your subjects and the assessments too. You never have to worry girls. Kawawa naman si Shania. Tumiyem ang titig nito sa kanya at saka ngumiti. Parang pati ang mga mata noon ay ngumiti rin at hindi maitago ang panghanga sa kanya. Kaya lang, nang maalala niyang ginagawa sa kanya ni Rare, ang ginagawa nilang dalawa ay parang nailang na yumuko siya. Dapat pa ba siya humanga sa lalaki kung wala na naman siyang ipagmamalaki dito at ang kaisa-isang bagay na pwede niyang maibigay sana sa oras na maging mag-asawa sila ay nakuha na ng iba? Kinalabit ni Rodel ang baba niya kaya para napailag pa siya. Don't fret, ako nang bahala sa enrollment. Leave it to me para hindi na mabugbog ang mga paa mo. Tumango na lang siya at napahigop sa soft drink na hawak ni Muhaina. Pero nabilaukan siya nang mapansin ang kotse ni Rare sa may di kalayuan at pinapanood siya ng lintik na lalaki sa nakababang bintana ng Lamborghini. Suot nitong isang sunglass at naka-hoodie jacket kaya hindi niya makilala. Pero kilalang kilala niya ang mga labi na yon na ilang beses na siyang hinalikan at kilalang kilala niya kung paano manulis kapag nabubwisit. Pusa, anong ginagawa ng walang hiya sa Polytechnic? Sabi may aasikasuhin. Anong inaasikaso? Pagiging dakilang stalker? Pumihit pa paalis ang sasakyan ni Rare matapos na matitigan ni Shania ang mukha ng binata. Parang bigla siya nakahinga na maluwag at nahawakan pang dibdib. Bakit nagtatago ang walang hiyang iyon sa hoodie jacket at sunglass? Parang tanga. Ngumiti siya kay Rodel kahit na hindi niya alam ang pinag-uusapan ng tatlo. Pero sa pagkagimbal niya ay lumapit sina Lando at Anjo. Saka siya walang paalam na hinawakan sa braso. Teka, takang sabi niya sa dalawa. Wait, bitawan niyo siya. Sino ba kayo? Parang ginihita ng galit ang mukha ng professor niya at saka maangas na tiningnan sina Lando at Anjo. Wala kaming dapat na ipaliwanag sa iyo, Prof. Kasama kami ni Miss Shania at oras na para umuwi. Ayoko pa. Naiiyak na nagpumigla siya. Mamaya naman ang pangit. Niyakap siya ni Muhaina. Pangit ka raw, Lan? Tumatawang sabi naman ni Anjo sa isang kasama na ang pangit ng tabas na muka at parang gustong humanap ng salamin para tignan ang sarili kung pangit nga. Oo nga, mag-e-enroll pa kami mga manong pangit, sambit naman ni Ira kaya nagtatanginan ang dalawang tauhan ni Rare. Pangit ka rin daw, humalakhak si Lando pero ang aura ng mukha ni Rodel ay seryoso at parang puno ng pagtataka. Pwede ko kayong idemanda sa ginagawa nyo. Harassment ito sa bata. Matatag na sabi ni Rodel sa dalawang lalaki na pilit siyang inaalsa sa pagkakaupo. Kasama niya kami, Prof, kaya walang harassment. Sagot ni Lando pero hinawakan din ni Shania ni Rodel sa braso. You can't bring her. Ayaw niya pang umuwi. Puno ng paninindigan na sagot nito sa dalawa. Tumingin siya kay Anjo na umiling at nagmusyo na parang lalaslasin ang leeg kaya napilitan siyang tumayo kahit ang bigat-bigat ng puwet niya. Uwi na ako. Naiiyak na paalam niya sa mga kaibigan na parang bigla naging Biyernes Santo rin ang mga muka. You don't have to do this, Shania. Pigil ni Rodel sa braso niya at hindi niya inasahan ang sincerity na nakikita sa mga mata nito. Mukhang seryoso nga ito sa kanya. Hindi ako natatakot sa kanila. Fight for your right. I'll help you. Sino ba sila? Para nagtataka pa ito sa dalawang lalaki
Napilit na ayaw siyang pakawalan. Malungkot na umiling siya kay Rodel. Bye Prof. Bye mga virgins. Idinaan na lang niya sa ngiti ang lungkot at sama ng loob. Tumalikod si Shania at kusa naglakad ng marahan papunta sa sakyan pero lumingon siya. Pakikuha niyo na lang ang assessments ko. Don't worry, I'll pay for it for tomorrow. Mabilis sa sagot ni Rodel kaya para natilihan siya. Babayarin ito ang tuition niya. Matagal ko nang gustong alokin ka. Kaya lang, baka ma-misinterpret mo. Bayaran mo na lang ako kapag nagkita tayo. At kung meron ka ng pera. Kumindat iyon sa kanya. Kahit paano, kaya parang kinilig ang dalawa niyang kaibigan. Babayaran niya. May pera naman siya kahit paano. My intentions are clear and I'm sincere. Pahabol pa noon at kung bakit naman parang bumigat ang loob niya. Parang hindi na sila bagay ni Rodel kahit na crush niya ang lalaki. Baka kapag nalaman nito ang buong katotohanan ay hindi na siya nito matanggap. Lalo lang iyong para nagtaka nang sumakay siya sa dilaw na Porsche na car. Kaya yumuko na lang siya at saka umiyak. May future pa ba naghihintay sa isang babaeng katulad niya na wasak na ang buong pagkatao? May lalaki pa bang pwede magmahal sa kanya at iyong magiging seryoso pagkatapos niya makaalis sa poder ni Rare? Si Rodel, tinignan niya ang lalaki na nakatingin sa sasakyan at parang pilit siyang inaaninag sa salamin. Naluso ang puso niya, lalo na nang umiti iyon kahit na parang hindi naman siya nakikita at kumaway pa pati na ang dalawa niyang best friends. Nang umikot ang sasakyan ay tumingin pa siya sa likuran at halos pilipitin ang katawan para lang hindi mawala sa paningin niya ang mga iyon. Pero halos palipa rin ni Lando ang kotse kaya nawala na rin ang tuluyan. Ang sama ng ugali niyo, Ines sa sambulat niya ng sama ng loob sa dalawa. Nagkatinginan lang ang mga iyon pero walang sumagot kaya parang lalo siyang ginuntungan ng galit. Tumulong luha niya at sa sobrang sama ng loob ay pinagsasampal niya sa tainga si Anjo. Aray Miss Chinita, pasensya na. Anong pasensya? Ubod ng lakas niyang sinampal ang mukha ng lalaki nang humarap na napapikit na lang. Ngayon lang niya naaalala na ito rin pala ang lalaking tinuhod niya sa mukha sa loob ng hotel. Wala kayong kahihiyan. Ayoko pa ngang umuwi. Gusto ko pa nga mag-enroll. Umiiyak kasi nabunutan niya si Anjo at inalog ang ulo pero biglang huminto ang sasakyan at bumaba si Lando. Wala iyong pangingime na dinampot ang braso niya at pinababa siya ng sasakyan. Ihuhulog na yata siya sa tulay ng walang hiya. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Galit na pinagsisipa niya ito habang hila-hila siya at saka walang paalam na initsya siya sa loob ng isang sasakyan. Buisit ka! Sigaw ni Shania nang tumamang likod niya sa isang katawan ng tao nang matumba siya sa loob ng isang kotse. Sisipain kita! Sisipain talaga kita! Ipinasagpasag niya ang mga paa at binti pero ngumisi lang si Lando bago itunulak ang pinto papasara. Ibinenta pa yata siya ng demonyong iyon. Napapitlag si Shania nang may dumapong halik sa mga tainga niya kaya agaran siya lumayo sa pilato na sa loob ng kotse at saka nagpasumiksik sa may pinto. Yakap ang sarili. Manyak! Umiiyak na bulalas niya, sabay tingin sa katabing lalaki pero laking gulat niya na si Rare ang walang hiya. Boss Rare? Hindi niya halos makita ang mukha nito sa malaking hood na itim na jacket kaya ang driver ng kotse ang tiningnan niya at nakingisi iyon sa rearview mirror. Hindi pa siya nakontento ay sinilip niya ang mukha ni Luta kaya tumawa ang lalaki. Ikaw pala? Aniya na kahit paano ay nakalmang sarili. Hindi niya napansin na kotse pala ni Rare ang pinagsalyahan sa kanya dahil busy siya sa pagsipa kay Lando. Ang buwisit na yun, akala niya ay binenta na naman siya sa matabang mayaman. Alisin mo yan. Marahas niyang hinilang hood ng jacket ni Rare pero natahimik siya nang walang pakundangan siya nitong haklitin sa ulo at saka siya marahas na hinalikan. She was dazed and could barely move. Halos tumapa kasi siya sa katawan nito sa pagkawala ng balance. Aray! Aray! Daig niya pero nawala iyon at napapikit siya. At kung ano namang tanga na pumikit siya ay saka naman siya nito pinakawalan. I can't believe it that you're carrying my semen inside your womb yet you still have all the guts to flirt. Mapang-insultong sabi nito ay kinabuhay ulit na inis niya na humupa dahil lang sa isang halik. Gaga na talaga siya. Bastos!
Singhal niya kay Rare na tila ba wala namang pakialam na pinatulis lang ang mga labi at idiniretso ang tingin. Ang yabang-yabang na naman na akala ay Diyos. Bakit pa nandito ka? O di ba may lakad ka? Anong inaasikaso mo? Pag-stalk sa akin, hindi ka pa ba nasisiyahan? Na pinabubuntutan mo ako ng 2 asong ulol at pipilay-pilay na nga ako dahil sa 6 na rounds mo? Halos mapatid ang litid niya sa leeg sa sobrang ines pero humalakhak si Luta. Pag-uumpugin ko kayo. Ines na paklipa ni Shania at saka siya humahangos na humalukip-kip. Pero sa sulok ng mga mata niya, ramdam niya ang paggalaw ng ulo ni Rare at pagtitig sa kanya. You never have to worry about your enrollment. I'll let one of my men do it for you. Parang tuod na sabi nito at kung bakit ramdam niya na parang hindi iyon isang simpleng pagkakasabi lang kung hindi isang utos. And why not let your men attend my classes too? What's the difference anyway? Mataray na tumaas ang sulok ng labi niya at mas lalong sumiksik pa sa may gilid. Ang sama ng loob niya at sobrang bigat pa. Para may kung ano rin kasi sa puso niya na para mabigat na hindi niya maintindihan. Where do you exactly get the courage to speak to me that way, lady? Pinukol siya nito ng masamang tingin at ngali-ngali niyang kurutin ng pino hanggang sa mamatay. Sa sarili ko, bakit? Anong akala mo? Takot pa ako sa'yo. Lahat na ginawa mo na, kaya hindi na ako natatakot sa'yo. Saka, hindi mo na ako kailangang ipa-enroll dahil ipapa-enroll na ako ni Professor Pogi. She rolled her eyes, which made Rare's chest below. Kita niya ang pagdilim na mukha nito at ang pagtikom na mariin ng mga labi. Wala itong sinabi at inalis ang mga mata sa mukha niya. Para nakonsensya naman siya sa hindi malamang dahilan, lalo na nang kumurap si Rare na parang ang sama-sama ng loob at parang simpait na ampalaya ang mukha. Nakita niya ang mga paper bags sa may paanan niya at may kahon pa ng cake sa dashboard. Napakorap siya at pinakatitigan iyon. Iyon pa lang hindi niya nakakain simula nang tumungtong siya sa mansyon. Cake, and she salivated with just the sight of it. The picture looked so delicious. Tapos ay may katabi pa iyon na nasa plastic. Ice cream yata sa tingin niya. Kanino yun? Parang biglang nawala ang pagkapwisit niya sa nakikitang plastic na parang nabasa na ng lamig ng ice cream. Pumuntong hininga si Rare at hindi sa kanya tumingin. For love, I remembered her. That's why I bought her favorites. Walang emosyon na sagot nito. Hindi siya umimik. Bakit parang ang sama ng loob niya na siya ay parati na lang nitong ginagamit pero hindi man lang siya naaalalang dalhan ng pagkain. Kung sa bagay, bakit niya sasaktan ang sarili niya ay malinaw naman na basahan ang tingin nito sa kanya na sa bawat oras na lalapit ay bitbit ang kwarta na pantapal sa mukha niya kapalit na makamatay na pagtihaya. Pati ba mga ito? Kung anong tanga na tanong pa niya. All of it? May pagbibigyan pa ba akong iba? Makainsultong tumingin ito sa kanya kaya siya naman ang nagbawi ng tingin at pairap iyon. Pairap pero para naiinggit siya. Sana isang araw may lalaki rin na magbibigay sa kanya ng mga ganoon kahit na wala na siya maialay na kainosentehan at pati na nga yata kaluluwa niya ay pag-aari na ni Rare. Shania pursed her lips when Luta turned on the stereo. Umeriroon ang kanta ng April Boys na kinder pa lang yata siya ay naririnig na niya. Ang baduy ng kanta mo, Kuya Luta, ines sa pansin niya sa tugtog. Mag Taylor Swift ka na lang o kaya Ed Sheeran. Aba maganda ito para sa mga tao na hindi maamin ang nararamdaman nila at pilit na kinokontra. Sagot naman noon. Bakit? Na-in-love ka ba? Tumawa lang ang lalaki. Baka si boss. That's stupidity. Sagot naman ang isa. In love? Kay Lovely? Kapag wala si Vilma, kay Lovely naman. Ikaw Miss Chinita, kanino? Chismosong tanong ni Luta. Kay Prof, mabilis sa sagot niya, sabay baling na mukha papaharap sa binata. Sa oras na makawala ako sa deal na ginawa ko, sa kanya ako pupunta. Dahil siya lang naman ang kaisa-isang crush ko, mabait at gentleman. At baka matanggap pa rin ako kahit na pinagsawaan ako ng babaerong lalaki at pinakabato na nakilala ko na nagkaka-emosyon lang yata kapag umuungol sa kama. Tahasang sabi niya, saka ipinihit ang muka papaharap kay Rare. He was looking at her ferociously, but she just glared at him. Try to tell him everything, and you'll find his corpse bloated with water. I could say it was suicide, while the truth is I murdered that lucky guy.
Umisi ito, pero bakit parang ang talim ng mga mata at parang sinapian ng demonyong gwapong muka. Demonyo talaga. Hindi na lang siya umimik kasi parang bumalik na naman ang hitsura nito nung unang beses sila nakita. Be submissive enough. Damn it. Kung ayaw mo na pati yung pagpasok mo, bawiin ko pa. Kapag sinabi kong walang maglalandi, walang maglalandi. She shut her eyes when her temple pulsates. Sino naglalandi? Masama ang loob na tumingin siya sa mukha nito at sinalubong ang galit na titig ni Rare. Naglalandi ba yung nakaupo ako? At lumapit si Prof. Sumusobra ka na ha? Ang yabang-yabang mo. Napapahikbing sabi niya pero pinigil niya ang sarili na huwag mapaiyak. Kaya lang ay pumatak pa rin ang luha niya. Tapos, ngayon ko na nga lang nakasama mga kaibigan ko. Pinauwi mo pa ako. Sabihin mo na hindi ikaw ang nagpauwi. Sabihin mo na hindi ikaw ang may utos. Sabihin mo. Sinampal niya ito sa braso pero umigting lang ang mga panga ni Rare. I did. I am going home and I want you there. You got that? Doon ka sa bahay ko. Doon ka kung saan nakikita kita. Kaya tumahimik ka na kung ayaw mong hindi makausap ang nanay mo. Nanay ko? Shania swallowed and kept her hands. Nanay? Wipe her tears. For hell's sake, you're such a baby. Napapaiwas sa sabi nito at parang hindi naman siya balak patulan kahit na hinambalos na naman niya. Napalabi siya at saka pinahid ang mukha at napalingon na lumagpas sila sa likuran papauwi sa subdivision. Lagpas na tayo. Para nasa ulian na sambet niya sa katiningnan si Rare na parang pinagmamastan siya. You must be thankful. Kahit na naglandi ka, ipinakuha ko pa rin ang nanay at kapatid mo para personal mong makita. Bumalikwas ang labi nito habang umiiling. Personal na makita? Umisi siya kahit na sumisinghot. Makikita ko sila? Talaga na? Walang pakialam na dumukwang na siya at hinawakan ang damit ni Rare sa may dibdib at inalug pa. Nang hindi siya masiyahan ay mga panga nito hinawakan niya na parang nagpalambot naman sa nananapan nito mga mata. I bet you aren't deaf. Talaga? Niyakap na ito na walang babala at wala siyang pakialam kung sabihin man ito na parang baliw na siya na pabago-bago ang mood. Thank you, Boss Rare. Kahit walang Prof. Pogi, basta may nanay na love ko. She tightens her arms around his neck but she gets no response from him. That's why she looks at his face. Rare still has that blank expression while looking at her. Do until he angles his head and pulls his eyes close. Kiss me. I deserve it. Nga si Shania. Doon na yata siya nabingi talaga. Nanay kong mahal ko. Tanaw na tanaw ni Rare nang pumasok siya sa seafood cafe, ang patakbong paglapit ni Shania sa ina na nakatalikod. The old woman immediately stood up and looked behind. Anak ko, nagkaiyakan kaagad ang dalawa, saka nagyakap ng mahigpit. Nakiyakap din ang dalawang tiyahin ni Shania. Ang ganda mo anak, hindi ka mukhang atsay. Anang ina ng dalaga na parang hindi makapaniwala sa nakikitang ayos ng anak, habang siya naman ay tahimik na naupo sa isang bakanting silya malayo sa mga iyon. Sure, she looks so pretty, kaya nga palagi ako nang gigigil. He's not into socializing with other people, especially those who aren't like him. Ang tanging mga kausap lang niya ay sinaluta at ang mga associates niyang malapit sa kanya. At wala siya sa mood na makaharap ang pamilya ni Shania dahil hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin naalis ang inis niya sa Professor Pogi raw na iyon na tahasang lumabas sa bibig ng dalaga na kinai-inlovan daw. He's jealous. Jesus, maghahanap siya ng albularyo para magpatawas. Baka sakaling maalis ang kalokohan na nararamdaman niya at may pinatawag na siyang Chinese para pausukan siya. Nakakabwisit na gusto niya matanggal ang pagkahumaling niya pero hindi niya matanggap na mahigit pa pala sa kanyang lalaki na pwedeng magustuhan ng isang babae. Kung sa bagay, ano nga ba naman ang magugustuhan sa kanya ni Shania kung ang pagpapakilala sa kanya ay isa siyang dakilang demonyo? Suddenly, he wanted to stoop down to that professor's level, that according to his findings, a true gentleman, sweet and kind, but for him, corning hayop na yun, and he's battling himself. Why would he try to change himself just for a girl who will soon leave his palace? Siya ang may sabing walang forever sa kanila, kaya iyon ang paninindigan niya kahit na anong mangyari. Kaya lang, bakit parang kusa nag-iiba na lang ang mga kilos niya at kaisipan
kapag may mga nakikita siya mga pambabaeng gamit o mga pagkain na gusto ng babae. Kanina, matapos niya makausap ang bakla na ang sabi ay totoong walang kasalanan si Shania sa pagkamatay ng ama niya, napadpad siya sa isang pastry house at doon kumain si Luta. Binili niya ang mga cake at ice cream para saglit na iuwi. Tapos, ay tinawagan siya ng sekretary na nariyan na raw ang mga second batch ng mga order niyang bastida na sa pagkapwisit niya ay sinabi niya para kay Lovely para lang hindi siya mapahiya. Why would he even give those things to Shania while she spilled out the truth that she was in love with that professor? That's just so damn. At oras na malaman nito, natapos na ang kaso at hinihintay na lang niya na madampot ng mga tauhan niya si Vilma. Baka lumayas na ito sa poder niya. Anong gagawin niya? Nag-aagaw ng desisyon sa isip niya kung anong gagawin. Kaya nga pumunta siya sa university para makita ito at pauwiin para makasama. Kaya lang walang kapantay ang ngiti nito habang kaharap ang lalaking iyon at ang dalawang best friend. Bagay na hindi niya nakikita kapag sila magkaharap. O nakikita man niya kapag may naibibigay lang siya mga material na bagay. Balita tungkol sa pamilya nito o kung ano pa man nakapalit na magandang ngiti. Pero hindi siya papayag na umalis ito hanggat gusto pa niya na nasa malapit lang si Shania. He is willing to pay and to trade over and over again. And now that he sees Shania is incomparably happy, he's sure that he can keep her. She won't ever see him begging and such a loser because he will have her through all the material things he can offer. He always wins and he'll still win over her. Hihintayin lang niya na siguradong hindi na ito masasaktan ni Vilma kapag may kumpirmasyon na nadampot ang babae ng mga tauhan niya at sasabihin na niya rito ang totoo. If he has to present a legal document about their trade, he'll do it. He looked at Shania again. Kumuway sa kanya ang dalaga at pinaypay siya. Ayaw pa niya sanang tumayo pero napilitan din siya at mas lalo napilitan na lumapit. Susko, ang pogi-pogi ng bossing rare mo. Bulalas na isa sa mga tiyahin ni Shania pero sabay na yumakap sa mga braso niya ang dalawang matanda at inamoy-amoy pa siya pati sa kilikili. God! Hi! Kabango kahit na kilikili. Bulalas pa ng isa kay napahagikik sa Shania. Paamoy ng singit iho kung mabango. Nakatingala naman na pakiusap na isang matanda. Huwag! Maasim ang singit niyan. Tumatawang sabi naman ng dalaga na kahit si Luta ay napabunghalit ng tawa. Jesus Christ! Lahi yata ng mga luka-luka ang pamilya ng babaeng kinababaliwan niya. Anong maasim? Naamoy mo na nak? Lumaki naman ang mga mata ng ina ni Shania kaya napakamot ang isa. Saka hindi mo ka maasim ang singit anak? Tugtong pa niyon kaya tumingin siya sa babae. Diba? Sabi mo ay beast? Hindi naman mukhang beast anak. Beauty-beauty nga kung sa babae. Napakalinis tingnan ng boss mo, ubod ng tangkad at maskulado pa. Hinagot siya noon ng tingin at masasabi niya maganda ang matanda kung maaayusan at mabibihisan. Kamukhang kamukha iyon ni Shania. Sa isang stroller, nakita niya ang isang baby na natutulog. Nilalaro na iyon ng dalaga at parang gigil na gigil pa. Biro lang yun ay, mabait yan at katunayan ay pinayagan po ako mag-aral. Susko, salamat po Boss Rare. Anang nanay nito, kaya tumangulang siya. Paamoy-amoy naman ang isa pang matanda sa kanya, habang ang isa ay lumapit na kay Luta. Umorder na kayo ng pagkain. Utos na lang niya sa ina ni Shania at ang tiyahin nito ang mabilis sa kumaway sa waiter. Ipinasara niya talaga ang cafe dahil ayaw niya may makakita sa kanya mga tao. He wants privacy and it's all that he wants ever since. Excuse me, just eat all you want. I'll be just inside the car. Paalam niya. Pero nakanganga ang matanda sa kanya. Pumihit sa Shania at ngumiti sa kanya matapos na kunin ang baby. Huwag mong i-English si nanay. Hindi siya nakakaintindi ng English kasi elementary lang ang natapos niya at nasa bayabasan siya noon. Humagikik na lang ito na pinalo naman kaagad ng ina. Si Rare naman ang napatanga. Nanay, kumain daw kayo ng marami. Doon lang daw siya sa loob ng kotse niya. She translated everything that he said, which the woman automatically never granted. Hindi Boss Rare, ani yon at hinawakan ang braso niya. Kumain ka kasama namin, but this is just for a family, I mean, para ito sa pamilya niyo lang. Umiling siya at walang kabalak-balak na maupo, pero umiling din ang babae. Amo ka ng anak ko, kaya pamilyang tingin namin sa'yo. Kasama ka roon, kaya hindi ka mag-iisa sa kotse mo.
Dito ka saka ang kasama mong Pugito. Pugito? Does that mean handsome? And he froze because of those words. Wala pa kahit sino nagsabi na membro siya ng isang pamilya maliban sa kanila ng daddy niya. And he's no fool not to figure out that it was the main reason why Shania was so damn happy though she had the most rocky life. Kaya pala masiyahin ito at matatag kahit nang walang ama dahil kumpleto at busog sa pagmamahal ng isang ina. She doesn't consider herself incomplete for not having a father because her mom always shows her that she has a father and a mother. Upo ka na. Kikisan kita ulit mamaya. Kindat ni Shania nang mapatingin siya sa mukha nito. Parang uminit ang mukha niya. That's gross. Kinikilig pa siya? He gazed at her lips which were murmuring something while talking to the baby. Kanina lang niya naramdaman na masarap na pala itong humalik at hindi na paanga-anga. Sinunod naman kasi ang request niyang halikan siya kapalit ng pagpayag niya na makita ito at ang pamilya. Will you honor thy word, woman? Umangat ang mga kilay niya kaya humagik-hik ito at sumulyap sa kanya. Oo naman. Saka, bakit mo tatanggihan ang alok na isang matandang babae na ang tingin sa iyo ay kapamilya kung walang kapalit na kamanyakan? Mas mahalagang sincere na offer kaysa sa kalibugan, Boss Rare. Bumungis-ngis ito ng tawa kaya nanigas ang panga niya. Inuumpisahan na naman siya kasi masaya. Kanina, kung sigawan siya at pagsalitaan ay parang abot sa ikapitong impyerno ang galit. Ngayon, parang wala lang. Tumingin siya sa paligid at busy ang dalawang matanda sa pagtingin sa menu sa hindi kalayuan. At ang isa naman ay ayaw tantanan si Luta na bukol-bukol na ang pawis kahit may aircon sa loob ng cafe. Nagdesisyon si Rare na maupo sa bakanting upuan. Tumingin siya ulit kay Shania na sumasayaw habang karga ang baby at walang sawa sa paghalik sa labi noon. Kanina, galit na galit siya matapos niya makausap si Barney na bakla. Napaluha pa siya dahil hindi niya matanggap na ang babaeng iniahaw ng ama niya sa hirap ay ang tao na pumatay doon. Dahil saan? Dahil sa mana at dahil sa kanya. Halos hindi magsingkin iyon sa utak niya at pinipilit niyang huwag paniwalaan pero ang lahat ng mga nangyayari sa buhay nila ay alam ng bakla kaya paano siya na hindi maniniwala. Hindi talaga si Mama El, kung hindi si Cindy na siyang tumulong sa tunay na salarin upang maisakatuparan ng krimen na siyang kumitil ng buhay sa pinakamamahal niyang ama. Akala yata ni Vilma ay magkakagusto siya roon sa oras na mamatay ang daddy niya. Kaya pala nagpupursige dahil sa kimpasamana. Hindi nakuha ang buong kayamanan. Kaya nagpaplano na naman daw na magpabuntis sa kanya at pikutin siya para magpakasal sila at mahati ang kayamanan ng mga Villa del Rey. Hindi niya akalain na may ganoon kaambisyong tao. Sumakit ang ulo ni Rare sa pag-iisip ng bagay na iyon hanggang sa maupo si Shania sa tabi niya. Mabuti na lang at kahit paano ay may babae siya nakikita na para nagpapagaan ang pakiramdam niya kahit na mukha pa lang ang makita niya. Huwag lang idagdag ang mga buwiset na taong katulad ni Professor Pogi at lalong sumasakit ang ulo niya. Okay ka lang? May masakit pa sa'yo? Sinilip nito ang mukha niya at as usual, blanko ang aura niya. Masakit? That moment, puso ang masakit dahil sa pagsabog ng katotohanan sa mukha niya. Tinignan niya ang baby at kung tamang hinala niya, baka ilang buwan lang din at may hawak na si Shania na sariling anak. Paano kaya ito matatanggap ng dalaga ganung may mahal itong iba? Kung siya naman ay hindi pa handang magkaanak, baka mas lalo na ito na bunga lang din ng paggagahasa niya ang magiging anak nila. Parang lalong kumirot ang ulo niya. He feels so down at that very moment. Parang wala siyang gana na kumilos o kung ano pa man na gawin. Katulad noong araw na ilibing ang daddy niya. Pakiramdam niya, wala na naman siyang karamay at mag-isa na humaharap sa problema. Hoy, untag pa nito sa kanya kaya umiling siya. Okay lang ako, hindi ko kailangan ng tulong. Putol na kaagad niya dahil kahit ano naman ang gawin nito, hindi naman siya magsasalita at maglalabas ng sama ng loob. Ikaw, she shrugs. Minsan, mabuti rin na magsabi kung anong nararamdaman mo. Baka mamaya, atakihin ka sa puso. Tapos, ibintang mo na naman sa akin na tinusok kita ng potassium chloride. Matiem na tinitigan ni Rare si Shania. Ikaw ang tusukin ko, gusto mo? Ines sa tanong niya at kung bakit naman tumawa ito, kaya parang lahat pa napatingin.
Kapag marinig ka ni nanay, lagot ka. Banta nito sa kanya, pero umiling lang siya. Basta, kung kailangan mo na magpapakwentuhan, kahit may Lovely na, pwede rin naman ako. Makabawi man lang sa ginawa mong ito para sa akin. Hindi inasahan ni Rare na makikita naluluha si Shania habang sinasabi iyon sa kanya. Sinalubong ni Shania ang titig niya sa maluha-luhang mga mata. Hindi ko pwedeng express sa salita yung kasiyahan ko, nakasama kong pamilya ko. Mukhang pera man ako sa paningin mo, pero silang pinakamahalaga sa akin at hindi ko sila ipagpapalit sa kahit na bilyones pa. She begins to cry and he just looked away. So, ibig sabihin, dapat talaga na hindi nito malaman na nasa maayos ng bahay ang pamilya. Mabuti pa rin na ibinebenta pa rin nito ang sarili sa kanya sa pag-aakala na naghihirap pa rin ang mga tiyahin at nanay para doon lang ito sa kanya. Mabuti na lang at napagbili na niya ang ilang tauhan na sabihan ang mga babae na huwag magkukwento kay Shania ng tungkol sa pagpapatira niya sa townhouse dahil oras na makalabas ay palalayasan ng kapatid niya. Wala naman siyang kapatid. Great! Now, he's living in all lies just to keep a woman. You have a happy family. Nasabi na lang niya sa kabila ng inggit na wala siya noon at iyon ang kaisa-isang yatang bagay na hindi mabibili ng kwarta niya kahit na magkano pa. Marami siyang pera pero sa simpleng buhay ni Shania ay parang namulat ang mga mata niya sa katotohanan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay pera ang nagpapasaya sa tao. What's his worth of being a billionaire if he can't even have the only thing that he's been dying to have ever since? Family. Oo, at sobrang saya ko. Kahit na pinilit mo akong pauwiin, sulit naman yun at maibibigay ko na kay nanay ang pera na ipapadala ko pa dapat kanina sa remittance center. Shania smiled at him when he glanced at her. Thank you, Boss Rare. Lumapit pa ito sa kanya at hinalikan siya sa gilid ng kanyang mga labi. Parang nanigas siya at hindi nakapagsalita. Sa dinami-rami ng halik na ginawa nilang dalawa, bakit ang simpleng halik ang para nagpatahan sa pag-ikot ng mundo niya? Nakauwi na't lahat ay parang idinuduyan pa rin si Shania sa alapaap. Para siyang baliw na sumasayaw mag-isa na parang karga pa rin niya ang nakababatang kapatid. Umikot siya habang yakap ang unan at kumakanta pang mag-isa. Pero laking gulat niya nang bigla na naman bumukas ang pintuang kahoy at humambalo sa pader. Sus Mariosep! Napatingin siya kay Rare na nangangalit ang mga mata na kulang na lang ay mamula at literal na tubuan ng apoy. Sumulyap ito sa kanya pero para lumagpas din ang tingin at saka walang imik na naglakad papunta sa tabi ng mesa at kinuha ang baril sa drawer. Napalunok si Shania. Boss Rare, mahinang tawag niya sa binata pero hindi siya nito pinansin. Stay right here and don't be such a brat. Duro nito sa kanya pero lalo siyang kinabahan kahit na sa tono ng pananalita nito. Kanina nang umuwi sila galing sa cafe ay wala itong imik at parang may malalim na iniisip. Ngayon ay unang buka ng bibig makalipas ang ilang oras ay parang galit pa sa kanya. Hindi naman niya ito inaano. Boss, hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil sumigaw ito nang humarap sa kanya. Saglit siyang naparalisa ng pagbagsak at sumara ang pinto ay parang tumalon ang kaluluwa niya sa gulat. Ganoon lang talaga siya Shania magsalita. Hindi ka pa ba nasasanay? Ngumuwi siya at parang gustong umiyak. Sinusubukan na niyang gawin ang lahat para mapalapit pa rito at tulungan na ito na magbago. Kaya lang, dinaig ni Rare ang isang oso na mailap hulihin at mabangis pa. Na-appreciate na niya ang mga bagay na ginagawa nito. At tamang ina niya na hindi niya dapat nahusgahan ng tao sa kung ano lang ang nakikita niya. She won't let him win. Patakbo siyang sumunod kahit na nakadisplay ang kaluluwa niya sa suot at damit pantulog. Boss Rare! Tawag niya ulit nang masulya pa ng ulo nito na papawala na sa tuktok ng hagdan. My God, Shania! Huwag mo na siyang sundan. He's mad. Baka ikaw ang mapagbalingan niya. Pigil din sa kanya ni Lovely na nalingon na niya sa may indoor balcony. Anong nangyari? Takang tanong niya sa babae na parang kabadong-kabado ang muka. They caught the people who murdered Ninong. Ani yun, kaya para siyang binomba sa kinatatayuan. Nahuli ang pumatay. Ibig sabihin, malaya na siya. Ibig sabihin,
tapos sa investigasyon at makakauwi na siya. Pero hindi, maraha siyang umiling kaya parang nahilo pa siya. Napakapit pa si Shania sa sandalan ng upuan at natutop ang noo. Hindi siya aalis sa poder ni Rare hanggat walang katuparan ang pangako niya kay Senyor Edgardo na kahit paano ay mabawasan man lang ay pinakikitang kasamaan at kayabangan. Pumihit ulit siya at saka halos mapatakbo pababa sa hagdan kahit nanggaan ang ulo niya at halos hindi pantay ang paglakad. "Shan, dito ka lang!" Nagpapanik na tawag sa kanya ni Lovely pero hindi niya pinansin ang babae. "I need to stop him," sagot na lang niya at sa ibaba na kabahayan ay ang yayapian niya ang nakasalubong niyang tumatakbo rin papalabas ng pintuan habang nanginginig na umiiyak. Lumuluhang sabi nito sa kanya nang sabay silang lumabas ng kabahayan. "Si Vilma?" Lalo na lang siya nagimbal sa narinig at natakpan ng bibig. Si Vilmang pumatay sa ama ni Rare. Napaantanda siya ng krus at bumalik sa alaala niya kung paano nag-agaw buhay si Senyor Edgardo sa mga kamay niya. Nakakaawa na kahit matanda na ay ayaw pa noong iwanan ng anak niya kaya lang nawala sa mundo dahil sa masamang ugali ng ibang tao. Oo, walang hiya ang babae pero ayoko na mapahamak si Rare. Ayoko na siya ang magdungisa ng kamay dahil sa isang kriminal. Napahagulhol ng iyak si Pia kaya halos takbuhin na ni Shania ang direksyon kung saan ninatanaw si Rare. "Ayun yaya, bilis!" Binilisan niya ang pagtakbo dahil mukhang isasara ng mga tauhan ni Rare ang isang bodega sa likod bahay, malapit sa garahe. "Bilisan mo Shania anak, hindi ko na kayang tumakbo," utos na matanda sa kanya kaya humahangos na ipinagtulakan niya ang pinto gamit ang katawan. Nag-aala Charlie's Angels na siya dahil sa pasaway na si Rare. Kaya pala kung sigawan siya kanina ay parang siyang kriminal. Hindi na nga nagsorry sa maling bintang, ang sungit palalo. "Sus ko boss Rare, mapipiti kita sa prostate mo." "Alis!" Sinapak niya si Lando kaya hindi iyon nakakilos. "Aray! Bawal!" Ani yon na parang tinitimbang ang sarili. Walang bawal-bawal. Dumaretso siya ng takbo pero wala namang tao hanggang sa makarinig siya ng sigaw ng isang babae. "Don't!" Hugulhol na iyak noon na parang nanganganak na baka. Shania looked around at nakita niya ang hagdan patungong underground. Doon siya mabilis at tumakbo at saka bumaba. Kaya lang, lalo siya nagimbal dahil sa itsura ng dalawang babae na nakatali at parang winasak na ang mga buong pagkatao. Nakatayo sa harap ng mga iyon si Rare na walang pangingiming sinampal si Vilma na halos ikawala noon ang ulirat. Dagling tinakpan ni Shania ang kanyang bibig na bigla siya mapasigaw. Lumingon si Rare at mas lalo nagalit ang mukha na makita siya. "Matigas ang ulo mo." Galit na singhal nito sa kanya pero napaitlag lang siya. She tried to look at his eyes which were bloodshot red. May lungkot doon at matinding galit. "Gusto mo masaksihan kung gaano ko kademonyo? Gusto mo ba Shania?" Galit na rin na tanong nito at walang kakurap-kurap na sinampal ng puluhan ng barel ang mukha ni Mama El. Napapikit siya lalo nang lumupaypay ang ulo ng babae samantalang si Vilma ay walang tigil sa pag-iyak. Napasapasaan ang mukha. Wala ng ganda at ang ipinagmamalaking kasosyalan. Sumandal siya sa pader at doon siya kumuha ng lakas na loob na magsalita. Nakita rin niya ang bakla na naghatid sa kanya sa tabing bahay ni Mama El at nagbigay ng bag. Hindi iyon nakatali at nanonood lang. Bakit hindi iyon kasali? Bumalik si Rare ang mga mata niya na makarinig siya ng kasa ng barel. Diyos ko, lumuluhang natutop niya ang bibig ay paisa-isang tiningnan ang mga tauhan nito na parang naghihintay lang na pumutok ang barel sa mga baon ng ulo ng dalawang nakataling babae. "Pigilan nyo!" Nanginginig ng utos niya pero walang pakialam ang mga iyon kaya naitutok ni Rare ang baril kay Mama El ay mabilis siyang kumilos at niyakap si Rare. "Stay away from me." Mariin na utos nito pero umiling siya at saka inilapat ang mukha sa dibdib nito. Nanginginig siya pero hindi niya hahayaang tuluyang maging masama si Rare. Gagawin niya ang lahat para mapatigil ito sa nais niyang gawin. Alam ni Shania na kayang paikutin ni Rare ang hustisya dahil sa pera niya. Pero hindi maliligtas sa impyerno ang kaluluwa ni Rare kapag hinayaan niya ang gusto nitong mangyari. Hindi siya matuwid at perpektong tao o babae pero may takot siya sa Diyos at marunong siyang humingi ng tawad para sa mga kasalanan na nagagawa
At higit sa lahat ay hindi siya nananakit ng kapwa at pumapatay. Nagpakailing-iling siya at mas lalong niyakap ito ng mahigpit sa kabila ng takot. You're a licensed lawyer and you could easily have justice for your father. Bakit hindi ka tumayo sa korte sa kauna-unahang pagkakataon at ipanalo mo ang kaso ng daddy mo? Hindi yung papatay ka. Maipinagkaiba ka ba sa kanila kapag ganoon? Wala, diba? Her tears rolled down on her cheeks. Rare anak, parang ninenervyos naman na tawag ni Yaya Pia sa may likuran nila. Humahangos pang matanda sa pakiramdam ni Shania. Naalala mo yung sinabi ko sa iyo kaninang umaga tungkol sa sugpo? Paano na kapag napatay mo mga iyan? Paano yun? Napaiyak na tanong ni Pia pero hindi niya iyon makuha. I have a lot of money and those will be all his. Sagot naman ni Rare na parang nakuhang sinasabi ng matanda tungkol sa sugpo. Anong sugpo? Hindi perang kailangan niya. Ikaw, makakabili ba ng amang pera? Galit na sigaw ni Pia kaya natilihan si Rare. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na tumingala at nakita niyang siya na palang tinitingnan nito. Sinamantala niya ang nakikitang pagkalito sa mukha nito na kahit paano ay parang malamlam na ang mga mata. Huwag mo silang barilin. Get justice legally and not like this. You're not God to take away their lives. Let him. Hindi ko alam kung naniniwala ka sa Diyos. Pero siya lang ang may karapatan na kunin ang buhay ng tao. Perhaps, it's Senyor Edgardo's final moment and calling. Nagkataon lang na masaklap ang naging pagbawi sa buhay ng daddy mo. Pero 'di ba, ang magandang naidulot naman noon ay nalaman mo kung sino ang mga taong dapat mong iwasan at layuan. 'Di ba? She sobs. 'Di ba, kung buhay ang daddy mo, hindi naman siya matutuwa na patayin mo ang mga yan. Hindi lahat na mabait palaging talo. Kapag namatay ka, ikaw ang panalo. Dahil lahat ng ginawa mo puro kabaitan lang. You will be judged according to your deeds and count the many good things that you did. Please listen. Hindi niya malaman kung ano pang sasabihin. Baka kung kailangan niya itong basahan ng Biblia sa buong magdamag, ay gagawin niya para lang wag nitong tuluyang ilibing ang dalawa. Galit din ako sa kanilang dalawa dahil na-frame up ako. Pero dahil sa sitwasyon na napuntahan ko, nagkaroon ng pagkain ng pamilya ko. At higit sa lahat, naipaghumot ko ang nanay ko. Ikaw, wala bang naidulot sa'yo na maganda ang nangyari? Kung wala, patayin mo na sila. Pero kung meron, ipaglaban mo ang hustisya na gusto mo sa tamang paraan. Kasi kaya mo naman. Walang kurap na nakatitig sa kanya si Rare at kinakabahan siya dahil nakataas pa rin ang braso nito at baka tuluyang kalabitin na ang gatilyo. Naghihintay siya hanggang sa gumalaw ang kamay nito at pinahid ang luha niya. Mas lalo siya napahikbi na inilapat ulit ang muka sa dibdib nito. Hindi niya alam kung bakit ganoon siya kadeterminado na hilahin ito na gumawa ng tama. Siguro dahil sa pangako niya sa ama nitong namatay o dahil gusto na niya rin na huwag itong tuluyang maging masama. Jesus Ginoo, mamamatay ako sa nerbiyos. Mahinang usal ni Yaya Pia kaya napahagik-hik na umiiyak sa Shania. Make sure that they'll never escape. Bihisan yung dalawang yan at bitbitin sa presinto. Tell the police officers that they attempted to escape. That's why people had bitten them up. Kunin ninyo ang reward money na 1 milyon sa police station na pinuntahan namin ni Luta kanina at paghatiin nyo na. Iligay nyo si Barney sa production custody ng PNP but still secure his family. Tell them I'll come tomorrow. Utos na ni Rare kaya tuloy na siya nakahinga na maluwag lalo na nang maramdaman na niya ang braso nito na nakasuporta sa likod niya. Boss, si Miss Shania, iyong mga ebidensya, yung syringe na may fingerprint niya. Paano? Tanong ni Luta. Ihaharap ba natin siya sa korte? No, mabilis na sagot ni Rare. Burahin ang fingerprint at pahawakan sa babaeng yan. Tutal, sa kanya naman talagang syringe na yun. Areglado bossing. Tinignan ni Shania ang bakla at ngumiti iyon sa kanya. Saka bumulong na sorry. Tumango naman siya at ngumiti rin. Bumitaw sa kanya si Rare at nagmamadali naglakad papalabas kaya hahabol-habol naman siya at noon lang niya napansin na wala pala siyang tsinelas. Sinilip niya ang mga talampakan at ganoon na lang ang paghagik-hik niya nang makita na itim-itiman na ang mga iyon. What's on your foot? You've walked barefooted? Kunot ang noon na tanong ni Rare nang lingunin siya na makakyat sila mula sa underground. She lifted her leg and let him see her foot. Hindi naman sa paa niya napunta mga mata nito,
kung hindi sa panty niyang pula na nakapartner din ng damit pantulog niya. Hindi yan. Paa kong tingnan mo. Pasinghot-singhot na hagik-hik niya. Tumingin naman ito sa talampakan niya at para nadismayang hitsura. Jesus! Humagik-hik ulit siya at saka mabilis na lumapit kay Rare at walang pag-aalinlangan na niyakap ang braso ng binata. Naramdaman niya na may nakatingin kaya lumingon siya at ang yayapian niya ang nakita ni Shania habang nakangiti iyon. Like Yaya, tapos na ang drama. Paypay niya sa matanda na parang ninenervyos pa rin sa pagkaputla. Lumapit iyon at humawak din naman sa braso niya. Nanginginig pa rin ang mga kamay ng babae at para naiiyak pa rin. Wear my slipper. Utos ni Rare sa kanya kaya napanganga siya. Go back to your room and sleep. Teka, saan ka pupunta? Baka patayin mo sila kapag wala na ako. Sasama ako. Mas lalo niyang niyakap ang braso nito at wala siyang pakialam kung mukha siyang mangingitloging kuhol na hindi bumibitaw sa dahon. I won't, okay? I'll just make sure that they can no longer escape. Saan ka? Parang batang tanong niya. Sasama ako sa presinto. Tapos, baka hindi sa presinto tuloy. Sa presinto nga. Ang kulit mo. Inasasagot nito na parang galit na naman. I'll present my license and stand as my father's lawyer. First and last. Anito. Nagkayakapan sila ni Yaya Pia at sumunod siya naglambitin ay sa leeg ni Rare habang tumatalon-talon pa rin. Talaga na? Attorney Rare ka na? She proudly asked and when he nodded, she embraced him so tight. As usual, ay wala itong kilos pero sanay na yata siya na ganoon talaga ito na parang tuod. Go for the win, Attorney Rare. Pinanggigilan pa niya ang mga panga ni Rare at nahalikan sa sobrang katuwaan. Halika na iha, hayaan mo na siya at marunong naman yan tumupad sa usapan. Magpahinga ka na at gabi na. Inakay na siya ng yaya nila kaya bumitaw na siya kay Rare. Hindi na ako magsitsinelas, may carpet naman. Saka makikiuso na rin sa kanta ni Ed Sheeran na Barefooted on the Grass, listening to our favorite song, When I Saw You in That Dress. Kanta niya habang papalayo at nang lingunin siya ni Rare ay nakatingin pa rin ito sa kanya. Yaya, hindi niya po kaya patayin na talaga? Para nag-aalala pa rin siya kaya baka dinaya lang siya ni Rare. Hindi, maisang bagay na pumipigil na sa kanya ngayon at magaling ang ginawa mo. Opo Yaya, talaga natakot po ako tapos nahilo ako. Nahilo ka? Tumingala ang babae sa kanya kaya tumango siya. Nagugutom nga po ko Yaya. May pagkain po ba sa kusina? Ngumisi siya ng maganda. Aba marami. Halina at saka uminom ka ng gatas bago matulog. Kape na lang Yaya. Nasusuka ako sa gatas. Aba, hindi pwede na kape. Tsokolate. Tumingala ito ulit kaya ngumisi siya at sunod-sunod na tumango. Opo. Para naglalaway na naman siya. Sige. Nakangiti rin na sagot ng matanda pero nang nasa may pintuan na sila ay nawala ang ngiti nito. Shania anak, ngayon na nahuli na si Vilma at nalaman na hindi ikaw ang may kasalanan, aalis ka na ba iha? Iiwan mo na ba si Rare? Iiwan si Rare? Kumurap-kurap siya at parang napaisip din. Hindi pa naman sinasabi ni Rare na umalis siya, kaya lang hihintayin pa ba niya? Kinokontrata pa nga siya na babayaran ng 500,000 para sa isang taon. Tapos, ang sabi sa cafe ay 500,000 sa loob ng 6 na buwan na lang para pumayag siya. Kaya lang ngayon na parang kahit paano ay napatunayan na rin naman niyang mabuti pa rin na tao si Rare, pwede niyata niyang iwan ang lalaki. May nagawa na rin naman siya sa pangako niya sa namatay na matanda. Gusto na rin kasi niya makasama na pamilya niya at hindi na naman pera na ang hanap niya talaga. Kaya pa naman niya magtrabaho kahit paano at isabay ang pag-aaral para hindi maubos ang pera na ipon niya. Siguro nga magpapaalam na siya at tatanggihan na niya ang pera na alok ni Rare. Sa pag-uwi noon galing sa presinto, magpapaalam na siya. Rare grabs his tie as he walks inside the hospital. Mabuti na lang at tapos na siya sa pagkausap sa mga pulis at pag-file ng kaso laban kay Vilma at kay Cindy nang tawagan siya ng yayapian niya at sinabing isinugod si Shania sa ospital matapos na mahimatay. Hindi niya ugali ang magpanik pero sa nangyari, hindi niya alam kung anong gagawin. Sabi ng yayapian niya ay palakad-lakad daw si Shania sa salas at pasilip-silip sa pintuan kung dumating na siya. Parang natuliro na naman siya sa kalagitnaan
ng pakikipag-usap sa kaisipan na hinahanap siya nito. Dumating ang Chinese, kaya lang wala naman daw siya sa bahay, kaya umalis na lang. Hindi tuloy siya napausukan, kaya yata nababaliw na naman siya kay Shania. Ano nangyari? Lukot ang mukha na tanong niya kay Pia na hindi mapalagay sa labas ng emergency room. Nahimatay nga, bumulagta na lang sabi ni Lovely at mabuti raw sa sofa na tumba. Ang kulit kasi, hinihintay ka at may importante raw na sasabihin. Ninenerbiyos na kwento ng babae. Nangunot ang noo ni Rare at namiwang habang nakatingin sa salaming bintana ng pintuan ng ER. Importanteng sasabihin? What is it all about? Ewan ko nga. Nagpalakad-lakad si Pia. Hindi kaya dala ng pagbubuntis? Hindi naman ako nahimatay noon nagbuntis ako. Tinanong ako ni Lovely kung anong iniisip kong dahilan o kung may sakit daw ba si Shania. Sabi ko, wala naman at masigla nga. Kaya lang nga kako ay pinaghihinalaan kong buntis. Hayun, sumama si Lovely sa loob at tutulong daw siya sa pag-asiste sa doktor. He nods, if Shania is pregnant, then so be it. He can't murder his own child just because of the reason that he isn't ready yet to be a father. Kalahati ng pagkatao niya ang na-excite at aaminin niya na iyon ang pinakaunang dahilan kaya nakontrol niya ang sarili na huwag tuluyang patayin sina Cindy at Vilma. Pangalawa, ay parang may magic ang lahat ng salita ni Shania sa kanya at ang pinakatumatak sa kanya ay nang sabihin noon na kahit ang bibig niya ay magsalita ng puro sa kasamaan, nakikita raw nun sa mga mata niya ang kabutihan. Parang mami niya ang nagsasalita sa katauhan ng dalaga at hindi niya halos maisip na totoong naniniwala si Shania na mabuti pa rin talaga siyang tao at totoong kaya niya ipanalong kaso, ang kauna-unahan at kahuli-hulihang kaso na titindigan niya bilang si Attorney Rare Cedric Villadelrey para sa daddy niya na minsan niya kinasuklaman sa pag-aakala niya pinatay noon ang ina niya nang tanggalin ang life support. He's still so sorry for his dad at hindi niya alam kung paano siya babawi sa lahat ng pang-isnap niya sa sarili niyang ama na pakiramdam niya ay totoong na ginapakasama niyang anak. Napatuwid si Rare ng tindig na lumabas si Lovely sa ER. Si Pia naman ay napatahan sa paglakad at mabilis na lumapit. Inalis ng babaeng doktor ang mask na suot at ngumisi sa kanya. I am not an OB, pero uunahan ko na siya sa pagbalita. Oh my God, Rare! I've never thought that one day you'd become a dad. Napahagikik at napailing na sambet ni Love. Dad, nalaglag ng tuluyan ang mga panga niya at napanganga. Katawa-tawang itsura niya, alam niya iyon, kaya lang ay ganoon talaga ang naging reaction niya. He was expecting the news, but now that it had bombarded straight right into his face, damn, nakakapanganga pala talaga. Nagkatinginan sila ng yaya niya at napatalon iyon sa tuwa. Tinaig noon na iyon pa ang ama kaysa sa kanya. Hindi niya malaman kung anong mararamdaman at bigla siya nag-alala kung matatanggap ba ni Shania ang bata, lalo pa at swak na mismo. Noong araw naghahasain niya iyon na hindi gumamit ng proteksyon ay siya naman na bullseye niya kaagad. Jesus, napalunok siya at pakiramdam niya ay namutla siya sa kauna-unahang pagkakataon. Bakit ganyan reaction mo? Aren't you the father? Nagpapalit-palit ang mga mata ni Love sa kanila ni Pia, kaya kaagad siyang napasagot. I am! Of course I am! Biglang sagot niya na parang hindi man niya interes ay dumagdag yata ang kayabangan niya. Then, what's with that pale face? Mataray na tanong ni Lovely, pero hindi siya nakasagot. Walang alam ang babae, bukod sa binili niya si Shania at siyang nakauna. Pumangalawa, pumangatlo, at siya na rin ang mga sumunod na gumamit sa dalaga. Hindi niya naman na ikwento na halos rape ang unang beses na nangyari sa kanila ni Shania. I was just shocked. Simpleng sagot na lang niya, kaya nakibit-balikat na lang si Lovely. Oh my God, Rare! You have to be more patient. Bawal ang stress sa buntis at kung anong hingi niya, dapat na ibigay mo. Pali na lang nito na ipinagsalikop ang mga braso sa dibdib. The hell, I won't do that. Pumalikwas ang labi niya at nagsalubungan ang mga kilay. That's foolishness. Lalaki naman ng bata kahit na hindi ibigay ang mga bagay na hindi hinihingi. Araw-araw na lang niyan tatapalan ng kwarta si Shania para wala maging problema. You could say that.
bugnutin na magiging anak mo. Mataray na irap sa kanya ni Lovely at inirolyo pa mga mata. Bugnutin kasi mana sa akin. Ganti naman niya, kaya natawa si Pia na parang tanga na nakasilip sa bintana ng ER kahit wala naman nakikita. At least inamin mo. I don't know how you ended up with Shania. She's a jolly person, while you're... Sinuri siya ni Love na nakakainsultong tingin na para bang sukang-suka ito sa kanya. You're so Mr. Grumpy. I just wish na hindi sa'yo man ang anak mo at hindi ako magdininang talaga. You have to take care of her. Aalis na ako sa isang araw at mabuti sana kung matagal ang bakasyon ko, ako ang mag-aalaga sa kanya. Kaya lang, naisip ko rin na hindi naman akong ama, kaya obligasyon mo iyon. Tumalikod ito at saka pumasok ulit sa ER. Napaisip si Rare, kung magiging butnutin ng anak niya, ay baka maranasan niya rin ang naranasan ng daddy niya sa kanya. Parang hindi niya matatanggap na hindi siya papansinin ng anak niya. Ngayon niya lang naisip kung gaano nasaktan ng tatay niya sa hindi niya pagpansin dito. One day, when you become a dad, you'll figure out how it feels to be rejected by your own son. You won't understand how I feel because you aren't still a father. And when you become, I wish that your children won't do to you what you've been doing to me, son. Oh, Dad, parang naluluha siya, narinig niya ang malagong at mapagkumbabang boses ng ama niya, kaya napaupo siya sa stainless na mahabang upuan, sa ang ulo. Is that what they call karma? Hindi mo ba tanggap ang katotohanan na ama ka na? Tanong ng yaya niya, pero umiling siya. Tanggap niya, syempre. How would he even become a good father? Will he never become a good son? I just remembered my dad, he admitted. All his father's words are coming back to him at that very moment. Ang laking epekto sa kanya ng pagkakaroon ng isang anak na parang sa isang pitik lang ay nagbagong paniniwala niya sa buhay. Maybe then it's true that babies are real angels. Hindi siya handa na maging ama, pero nakakatawa na nag-iisip siya kung paano magiging mabuting ama, na kahit pilit niyang itanim sa utak niya na hindi pa panahon na dapat maging padre de pamilya siya, ay agarang parang iniisip na niya ang kabutihan na magiging hinaharap ng bata. Bakit parang aburido ka? Umiling siya. Alam mo, Rare, ipinaalala ko lang sa'yo na hindi nadadaan sa barel o tapang ang pagiging isang mabuting ama at mas lalong hindi mo mabibili iyon ng pera o lahat ng pag-aari na meron ka. Oras at pagmamahal ang kailangan ng anak mo. Bagay na ipinagkait mo sa sarili mong ama. Sana, huwag mo ipagdadamot sa magiging anak mo kung ayaw mo na mamatay ka katulad ng daddy mo, nasabi ni Shania. Umiiyak at ibinubulong ang pangalan mo. Umiyak ang babae, kaya hindi rin niya nakontrol ang pagpatak ng luha. Hindi niya kaya dahil hindi niya alam kung paano. Baka sa unang bagay na mahawakan ng anak niya, babae man o lalaki, baka baril na ibigay niya o kaya kwarta. Wala siyang alam, kaya kailangan niya si Shania. He has to keep her no matter what happens for the sake of their child. Unti-unting iminulat ni Shania ang kanyang mga mata habang nakangiti, subalit bigla siya nakaramdam ng pagkahilo. Pumikit lang siya saglit at kinalmang sarili, tapos ibumangon na siya at naupo sa hospital bed. Nangunot pang noo nang tumingin sa paligid dahil bakit nasa hospital na siya. Pinilit niya na maalala ang nangyari at ang huling bumalik sa isip niya ay nginitian niya si Lovely habang bumaba iyon sa hagdan mag-aalas 12 ng hating gabi. Tapos ay umikot ang pakiramdam niya at nandilim ang paningin. Napuyat yata siya sa kahihintay kay Rare kaya parang bumigay ang katawan niya dahil pagod siya buong maghapon. Bumaba siya sa kama at isinuot ang tsinelas saka siya lumabas sa kwarto na inuukupan niya. Jesus, patawarin! Bulalas ni Pia habang inilalapat niya ang pinto papasara kaya natutop niya ang dibdib. Jesus mo, patatawarin ka rin Yaya Pia. Gulat at sambit niya sa matanda kaya nagkatawanan sila. Doon ka sa loob. Saan ka ba pupunta? Baka matumba ka na naman. Bit-bit nito ang mga prutas. At mukhang balak yata siya pag overnight stay in sa hospital. Ayaw niya. Magkakasakit siya kapag naglagi siya sa ospital. Hindi pa siya nakatikim na ma-ospital sa tanan ng buhay niya. Noong maliit pa siya, ay ipinatatawas lang siya ng kanyang nanay kapag nilalagnat siya at ipinahihilot naman
kapag may sipon at ubo na hindi gumagaling. Uuwi na ako, Yaya. Si Rare po, nasaan? Umuwi na po ba? Kakausapin ko pa siya. Nagmamadali siya sa pagsasalita na parang ikinataka ng matanda at napatunga nga sa mukha niya. Ay naroon sa may kotse niya at naninigarilyo lang. Papasok din yun. Halika sa loob. Ayoko, Yaya. Uwi na po tayo. Ayoko rito. Baka may multo. Hinimas si Shania ang mga braso na parang pinanindigan ng mga balahibo. Alam niya kasi na sa ospital ay may balita na multo sa ER, sa OR, sa ICU at sa mga sulok-sulok. Ginoo ka namang bata ka. Wala. Halina at sasamahan kita. Pinipilit siya ni Pia na pumasok ulit sa kwarto pero tumakbo siya. Shania anak, baka madapa ka. Hahabol-habol ang yaya na para hindi magkanda-ugaga sa dalawang basket na dalang mga prutas. Napahagikik siya habang malalaki ang takbo. Sorry Yaya, mamimiss kita sa pag-alis ko. Mag-ingat ka at bawal madapa ang buntis. Pahabol na sigaw noon pero hindi niya gaanong naintindihan. Ano raw? Mag-ingat sa buntis? She giggled. Pagkalabas niya ay luminga siya sa parking lot at napangisi nang matanawan niya si Rare na pinapatay ng apoy na sigarilyo. Boss Rare, tawag niya sa binata na parang natulala sa kanya nang tumingin. Agad siyang lumapit pero parang nagalit na ito kaagad. What the hell are you doing here? Doon ka sa loob. You're not discharged yet. Halos kamuti nito ang ulo pero lumabi siya. Ayoko. Uuwi na ako kasi may multo roon. Iniwan niyo naman ako mag-isa sa loob ng kwarto. Mabuti na nga lang, walang humilis sa paa ko habang tulog ako. Uuwi na ako. Saka, gusto kitang makausap. Importante to. Hinila niya ang pinto ng kotse at mabilis siyang pumasok sa loob at ito'y naiwan nakatanga na para hindi pa yata ma-absorb ang sinabi niya. Maya-maya ay sumilip si Pia sa bintana at humahangos ang pobreng matanda. Pasaway kang bata ka. Pinahabol mo ko. Diyos ko, mahabaging langit. Kung si Rare ubod ng sungit, ikaw naman ay ubod ng kulit. Humagikik siya at tinakpan ang bibig. Sorry po Yaya, love you po. Aniya na lang para makabawi. Yaya, sumakay ka na sa isang kotse at uuwi na tayo. Utos ni Rare sa Yaya nang parang matauhan ito. Si Luta nang bahala sa hospital bills. Uuwi na kami at babalikin ko na rin si Anjo dala yung Rover. Walang problema bossing. Bumaba si Luta sa driver's seat at iniabot naman ni Rare ang isang car doon. Sumakay ang binata sa kotse at binuksan ang passenger side bago siya tinignan. Sit here, mabilis naman na bumaba si Shania at lumipat sa harapan. May sasabihin ako pag uwi. Me too, formal na sagot nito habang nakatingin sa mukha niya na waring may tinitimbang. Ladies first na muna. Saka, kumusta yung nilakad mo? Oks na ba? Buong kagandahan siyang umisit saka sinilip ang loob ng damit niya. Walang pag-aalinlangan na hinubad niya ang puting hospital gown kaya ang naiwan ay ang suot niyang pantulog. It turned out okay. How about you? How do you feel? Saglit siyang nawala ng sagot at inaral ang mukha nito. Mukha ito nag-aalala. Hindi lang yata talaga ito magaling magpakita ng totoong concern at tunay na nararamdaman. Kaya parati na lang na walang sincerity ang mga lumalabas sa bibig ni Rare, lalo pa kapag tungkol iyon sa mga bagay na may involve sa kabutihan. Okay ako, nahilo lang ako kanina. Drive ka na at baka bukas hindi mo na ako maipag-drive. Kibit balikat niya pero nagsalubong ang mga kilay ni Rare. What do you mean? I hate puzzles, just how much hate physics. Matatalim ang mga matang tumingin nito sa kanya. Sa bahay na nga, sagot na niya na parang nabugnot na rin siya. Wala namang imik na pinaandar nito ang kotse pero kinatok ni Luta ang bintana kaya saglit at sumilip si Rare. Boss, sa akin na raw sasabay si Miss Lovely. May kakwentuhan pa siyang doktor sa loob. Ani yun na tinanguan lang naman ng isa. Tumitig lang sa Shania sa muka na katabing bintana at kahit na gabi ay sobrang gwapo pa rin talaga nito. Hindi niya nga halos maipaliwanag ang nararamdaman na tuwa nang kahit paano ay makinig ito kanina sa kanya. Ni-practice na lang ang napabayaan nitong propesyon kaysa ilagay sa sariling kamay ang batas. That was a big accomplishment for her. Aalis siya na kahit paano ay may nagawang maputi. I think we just have to talk tomorrow. Let's just take some rest and sleep. Ani Rare kapag 1. Basta,
Sasabihin ko na sa'yo sa bahay. Ayoko na bukas pa. Gusto ko ngayon na. Napapalabi siya. Fine. He followed it with a sigh. Parang napipilitan ito, kaya lang walang magawa. Uuwi na siya. Malapit na niya makasama ang nanay niya at hindi na sila maghihiwalay. Wala na commanding officer. Makakausap na niya ang Professor Pogi niya, mga best friends, at wala na magpapauwi sa kanya kahit na ayaw pa niya. Hindi niya mahintay ang kalayaan niya na maibalik na at napangiti siya doon. Pagdating sa bahay, ay hinawakan kaagad ni Shania ang kamay ni Rare at hinila ito paakyat sa kwarto. Nak, hindi ka ba kakain? Pahabol na tanong ni Pia nang mabilis din iyong bumaba sa kotse at patakpong sumunod sa kanila ni Rare. Hindi po yaya. Salamat. Para naduduwal po ako kapag marami nakakain. Sagot naman niya sa babae nasa paanan ng hagdan at nakatingin sa kanila ni Rare. Gatas? Hindi na po yaya. Salamat po. Ngumiti siya. Bakit ba kanina pa niya napapansin na sobra yata nag-aalala ang matanda sa kanya? Para tuloy siyang batang paslit na dapat nabantayan at alagaan. Hindi na iyon sumagot at tumango na lang habang bitbit pa rin ang mga basket na sandamukal ng mga prutas. Halika bilis, aniya kay Rare na walang imik habang akay niya. Iniupo pa niya ito sa kama at saka siya tumayo sa harap nito. Huminga siya ng malalim para umpisahan ang sasabihin. Tumikim pa siya bago nagsalita. Now that the investigation is finally over, kahit paano, nagawa ko na rin naman ay pinangako ko sa daddy mo bago yun namatay. I want to have my freedom back. Buong katatagan na sabi niya, pero bumagsik kaagad ang mukha ni Rare. No, sumagot ito at napatayo mula sa pagkakaupo sa kama, kaya napaatras siya habang hawak ang sariling leeg. Kumukurap-kurap na nakatitig sa Shania sa mukha ng binata na parang sinaniban ng dyablo sa pagkagalit na mukha. Pero tapos na siya. Iyon naman ang kasunduan nila. Kapag natapos na investigasyon at napatunayan na hindi siya pumatay, pwede na siya maging malaya. Ayoko na nga ng pera. Ayoko na ng deal. Aniya, matapos na makabawi sa pagkabigla. Matigas ang mukha ni Rare habang paikot-ikot na lumalakad sa harap ni Shania. Kahit na 1 milyon pang ialok mo sa akin, gusto ko na umuwi at makasama ang nanay ko sa kapatid ko. Naiiyak na sabi niya, pero tumingin lang ito sa kanya at lalong tumigas ang panga. Ayoko na rito, Boss Rare. Oo, ibinenta kong sarili ko, pero tinatapos ko na. Tapos na ako. Maayos ng nanay ko at ayoko na. Payagan mo na ako dahil gusto ko na normal na buhay ulit. Pakiusap niya, pero kumibot ang labi ni Rare, tapos ay tinitigan siya na para siyang sasakalin. Normal na buhay? O gusto mo maglandi sa professor mo? Sumusobra ka na. Naiinis sa sigaw niya rin dito. Hindi niya akalain na ganoon ang magiging paratang nito sa kanya at nasaling na naman ito ang sensitivity niya. Shut up! Galit na duro nito sa kanya kaya napahawak siya sa gilid ng bedside table. Kulang ang salita nagliliyab ang mga mata nito sa galit at mas malala iyon kaysa sa nakita niyang galit nito kay Vilma. Etong sasabihin ko sa iyo, Shania. Hindi ka makakaalis sa lugar na ito. Sa ayaw at sa gusto mo. Dito ka sa kung nasaan ako dahil dinadala mo ang anak ko. Daig pa niya ang binumba sa narinig. Anong sabi nito? You crazy little brat, bulong ni Rare. Nahimatay ka kasi 4 weeks at 4 days ka ng buntis. Halos manlaki pa ang maliliit na mata nito nang sabihin iyon sa kanya kaya tuluyan na siyang natulala. Pregnant? Tumulo ang luha niya at saka tumingin kay Rare. Para natahimik din ito sa nakikitang hitsura niya, lalo na nang umiling siya ng marahas, nasasaktan siya at napailing. Kung hindi mo ito matatanggap dahil magiging sagabal ito sa iyong kalayaan, I'll give you my final trade. Pagkatapos mo manganak, ibibigay ko ang iyong kalayaan. Malaya ka na upang matupad ang iyong mga pangarap kasama ng mga taong gusto mong makasama. Iwan mong anak ko sa akin at makakalaya ka na. Tila namatayan ito nang tumalikod at iniwan siya mag-isa. Nahahapong napaupo siya sa kama at umiyak. Para napuno ng ulap ang utak niya at hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman at isipin. Buntis siya. Iyon ang katotohanan na hindi niya pwedeng takasan kahit na anong mangyari. At kahit nagulong-gulong utak niya, iisa lang alam niya. Walang kasalanan ng bata na nabuo
kahit nabunga pa yon ng pagkakamali. Nahaplos niya ang tiyan at ngumiti kahit na lumuluha. Sorry ha, nagulat lang si mama. Pero hindi naman ako nagagalit sa'yo. Mahal kita kasi anak kita kahit saan ka pagaling. Sa lecheng similya ng ama mong manyakis at mainitin ang ulo. Napailing na lang si Shania at saka pinahid ang luha. Na-realize niya na walang dahilan upang siya ay umiyak. Sasabihin na lang niya sa kanyang nanay ang katotohanan. Kung hindi pa siya makakaalis sa poder ni Rare dahil sa pagbubuntis niya, magtiis na lang ang masungit na yon dahil mamumulubi iyon sa kahuhut-hut niya ng pera. Balik trabaho na naman siya at hindi niya iiwan ang bata kahit kapalit pa ng lahat ng negosyo ni Rare. Tumayo si Shania at lumabas ng kanyang kwarto. She'll lay her grounds. Kailangan na magkalinawan sila ni Rare and this time, hindi tungkol sa pera. Tungkol ito sa kanyang pamilya. Kailangan niyang kuhanin ang kanyang pamilya. Take it or leave it. Mangisay man ito sa konsumisyon at palayasin na siya ng tuluyan kapag nabwisit na sa bunganga ng mga tiyahin niya at nanay. Pero natigilan siya sa kalagitnaan na hagdanan nang marinig niya ang kotse ni Rare na papaalis. Saan pupunta ang lalaki? Pabagsak na inilipag ni Rare ang baso sa bar counter at sinanyasan ng bartender ng isa pa. Dumodoble na ang tingin niya pero ayaw niyang tumigil. Katulad ng sakit na kalooban niya na hindi rin tumitigil sa pagbayo sa loob ng dibdib niya. Jesus, itong kauna-unahang pagkakataon na umiiyak siya ng dahil sa isang babae. Why the heck did he cry? Sa sobrang sama ng loob niya na makita niyang tumulo ang luha ni Shania matapos na marinig na buntis iyon ay para siyang dinaguka ng 100 beses. Nasaktan siya ng sobra. She was disgusted and he was badly hurt. Nakontrol niya ang sarili na dati ay wala siya at mas naisip niya ang kalagayan ni Shania na buntis. May mahal itong iba at gusto nitong makamit ang kalayaan dahil sa isang walang kwentang lalaki. Napakaswerte naman ng propesor na iyon. Pakiramdam niya ay isa siyang talunan pero hindi niya iyon ipinakita para mapanatili ang kanyang pride bilang isang lalaki. Hindi siya madadaig ng isang Shania at mamamatay siyang hindi tumitiklop. Hindi nga ba? Kung para na siyang baliw na gustong umaktong parang Professor Pogi para lang mapansin. He won't stoop down on that level. Tinungga niya ang laman ng baso at pabagsak na nalaglag ang mukha sa counter. Lasing na siya. Nasa pang-50 baso na niya ng whiskey at parang umiikot ng pakiramdam niya. Kaya lang, kaya pa naman. Psh! Woman! Ngumisi siya na para nang iinsulto. Rare? Tanong ng isang boses na babae sa may tagiliran niya kaya inangat niyang pilit ang ulo at sinipat ang tingin ng babae. Rare Cedric Villadelrey? Oh my God! Anito na parang nakakita ng santo sa pagkabulalas. Who are you? Halos pumikit na siya sa pagkakasipat sa babae pero halos hindi niya maaninag ang mukha nito. All that he can see is a bright yellow dress and long ash blonde hair. If he's right, it's Cheche Servan from University of Oxford, UK. Sagot nito na parang sa boses ay tuwang-tuwa na makita siya. What the heck is that Oxford University? Kunot noong nag-isip siya. Oh, where I mastered my college degree. He grins. Isa sa pinakamahal na universidad sa United Kingdom na ginamit niya para makalayo sa ama niya at pahirapan ng pobreng matanda sa tuition. At hindi niya ay nakala na ganoon kayaman ang daddy niya na parang hindi man lang nahirapan sa pagbabayad ng 1 taong tuition fee at allowance niya. And the woman, wala siyang kilalang Cheche. I don't know you, tahasang sagot niya. Oh, maybe because you're not sober. I also took up law and I am now a lawyer. And the woman you brought inside your car ended me there. Oh, a nightstand. Can I have your number? Hinaplos nitong likod niya at plastadong bumagsak ulit ang mukha niya sa counter. 0998, he murmurs until he finishes reciting his number. Maya-maya pa, nakaramdam si Rare na may humahaplos sa kanyang mga labi. God, forgive me, but I can't be decent this time. Bulong ng babae sa tainga niya, kaya tumawa siya. Pero wala siyang pakiramdam. Ang nasa isip lang niya ay isang babae walang iba kundi si Shania. Ano nga ba nagustuhan niya kay Shania? Damn, everything about that woman. Can I bring you home tonight? I bet you're not married yet.
I don't see a ring around your finger. I don't believe in marriage. Daldal niya, pero tumawa lang ang babae. God, Rare, I never knew I'd find you here. I've been looking for you all over the possible social media sites, but only find a few photos of your company and you, but no account at all. Why so very private? Hinahalik-halikan na siya nito sa panga, pero nakapikit pa rin siya sa bar counter at nakasubsob doon. It's my peace of mind, he sleepily replied. Rare, nagulat siya nang marinig ang boses na iyon ni Shania. Pilit niyang inaangat ang muka, pero hindi niya magawa. That's so impossible. Ano naman ang gagawin ni Shania sa mamahaling bar? Ni alak nga yata ay hindi tumitikim ang babae na iyon. Nakakabwisit ka. Dito ka lang pala nagpunta. Tapos, halos paliparin mo pa ang kotse mo. Shania spats. Sweet Jesus, it's really her. Kilalang kilala niya ang bibig nitong walang kasing tabel na masarap busalan ng halik para manahimik. Parang nawala biglang kamay ni Che na humahaplos sa kanya at tumigil iyon sa paghalik sa panga niya. Boss, uwi na tayo boss. Mag-uumaga na. Boses niya ni Anjo ang narinig niya. Where the hell is my baby? Bulol na tanong niya at naramdaman niya na may umangat sa ulo niya mula sa counter. Sinong baby boss? Oh, yung mukhang pera. Sagot naman niya. Tatamaan ka. Galit na sabi ni Shania kaya natawa siya. Che, this is my baby. Shan, she's Cheche, a nightstand partner in UK. Once, twice, I don't know. Pakilala niya sa dalawa. Kahit na wala naman siya nakikita, hindi rin siya sigurado kung nag-hallucinate na siya o nananaginip. Wala akong pakialam. Umuwi ka na at cargo de konsesya ko pa kung mapahama ka. Mataray na sagot na naman ni Shania kaya tumawa ulit siya. Miss, pasensya ka na. Kung ano man ang hinihimas mo, kailangan ko na siyang iuwi at saka mo na lang ituloy kapag hindi nalalabas na manyakis ka sa lalaking lasing na halos tulog na pero hinihipuan mo pa. Daldal pa nito kaya halos mapailing si Rare. Palingkera talaga. But she's quite right and has a point too. Halika na! Galit na baling nito sa kanya. Sure baby, sure. Mumisi siya habang nakalutang sa ere na hila-hila ng kung sino at pilit na inaaninag ang mukha ni Shania. Gusto niya sanang humalik kaya lang wala na siyang makita na tao sa paligid bukod sa kulimlim. Kasabay na bumagsak ni Rare si Shania sa ibabaw ng kama nang buong bigat na binata ay tuloy na punta sa higaan. Linti ka talaga. Ang sakit mo sa tinggil ko. Wala pa akong tulog. Tapos nagpapasaway ka pa. Ina sa daldal ng dalaga habang tumatayo mula sa pagkakadagan kay Rare. Plastado na ito at bubulong-bulong na lang habang pikit ang mga mata. Pinahid niya ang sariling noo habang pinagmamasdan ng kabuuan nito. Mabuti na lang at nahanap nila si Rare. Kung hindi, ay baka napikot na ito ng babaeng miyembro ng Hipo-Hipo Gang. Ang lakas ng loob na manghipo ng lalaki sa loob ng isang bar. Kung sa bagay, kanina lang siya nakapasok sa isang bar at nakita niya na ganoon kalalaswa ang mga tao roon na naghahalikan kahit na sumasayaw at nasa may mesa nakaupo. Halos pumapatong na ang mga babae sa lalaki habang pahipo-hipo naman ang mga lalaki sa puwet ng babae. Pero maganda ang babaeng kausap ni Rare at mukhang sosyal. Mas sosyal pa kaysa kay Lovely na isang doktora. Nakarinig siya ng tunog ng cellphone kaya kaagad niyang hinanap kung nasaan. Kinapa niya ang dalawang bulsa ni Rare at dalawang cellphone rin ang nakuha niya. Isa ang basic phone niya at isang iPhone ni Rare sa kabilang bulsa naman. Cellphone nitong tumutunog at unknown number ang naka-flash doon. Hindi naman niya sinagot kasi hindi naman para sa kanya. At halos katatapos lang na pag-ring niyon ay cellphone naman niya ang tumunog. Nanlaki ang mga mata niya at napangiti na makita na si Rodel ang tumatawag. She never hesitated picking up the call. Hello? Malambing na tanong niya sa lalaki sa kabilang linya at saka siya naupo sa gilid ng kama. Katabi si Rare na bubulong-bulong pa rin. Hi pretty, your voice sounds so good. Sagot ni Rodel sa kabilang linya. Kaya lalo siyang umiti at kinilig pa. Hi prof, I saw you and wondered why you're still in the streets at this hour. Nakita kitang halos umaalalay sa isang lasing. Oo prof, bigla siya nabalisa. Amo ko po. Amo mo si Rare Villa del Rey?
Parang gulat at tanong nito sa kanya. Kilala mo siya, Prof? Taka rin naman siya. Sort of. Kaya pala kung pauwiin ka ay parang utos ng isang hari. Hari naman pala talaga ang boss mo. I'm pretty worried. He has a not so decent business record. Hindi ka ba sinasaktan? Hindi naman, Prof. Mabait naman at bihira magsalita. Napasinghap siya nang biglang dumapong kamay ni Rare sa tiyan niya at inilililis ang suot niyang bestida. Okay ka lang? Mabilis niyang tinabig ang kamay ng binata. Walang ya talaga, kahit tulog. Opo, Prof. May ano lang, langgam na gumagapang. Okay, akala ko kung napaano ka na. Are you home? Just checking if you're okay. I was worried when you weren't picking up your phone. This is my 6th call. Ngumiti siya. Thanks, Prof. Nakauwi na ako. Salamat sa concern. Expect that I'll always feel this way. Don't call me Prof. Call me on my first name when it's just the two of us. By the way, nai-enroll na kita. Talaga? Yes, sweetie. I'll see you next week. Go to bed now and baka matagalan na naman bago mo ako makausap. Pakiramdam ko kasi bawal ang cellphone sa'yo. Imposible naman kasi na hindi mo naririnig o nababasa ang mga text messages ko. Baka pinagtatakpan mo lang ang boss mo, and I understand. I adore you for that and adored you since you were only a freshman and sophomore student of my class. I love you, Shan. Good night. Natamilmil siya. I love you raw. Kumabog ang dibdib niya, pero bakit parang kulang? There's no thrill and she isn't as happy as what she's expecting. Noon, pangarap niya na mapansin ito at abot langit ang saya kapag tumitingin ito sa kanya sa kalagitnaan ng klase at ngumingiti. Dahil ba sa pagkakakonsensya na naunahan na ito ng ibang lalaki at dahil ba buntis na siya, malungkot siyang sumagot. Good night, Prof. I'll patiently wait until you say you love me too. Alam ko naman na gusto mo ko, kaya lang, hindi naman ako nagmamadali siyan. It's enough to let you know how I feel. I love you. She hangs up the call and look at Rare. Prenteng walang humpay na pahimas-himas nito sa legs niya habang tulog. Inilapag niya ang dalawang cellphone sa ibabaw ng mesa at saka binalikan nito sa kama pero nakarinig siya ng katok sa pintuan kaya lumapit siya roon at sinilip ang nasa labas. You need help? Nakangiting tanong ni Lovely sa kanya kaya ngumiti na rin siya. Hindi na, tulog na naman siya. Salamat nga pala sa tulong mo na mahimatay ako. Sagot naman niya. Wala yun. Aalis na ako bukas. Ingatan mong sarili mo at ang baby and take care of Rare too. I've never seen him got stranded on a woman before. And nang sabihin niya sa akin ang tungkol sa iyo at ang offer niya para lang hindi ka umalis, tinanong ko ang sarili ko ano bang meron sa iyo. Na makita kita, sinabi ko sa sarili ko na kagaya ka lang din ng ibang babae na ikinakama niya pero habang nakikilala kita sa palagay ko, naiiba ka sa kanila. Lumalaban ka, itinatabay mo siyang palayo at hindi ka man lang naakit sa kanya. Yung mga bagay na iyan ang ipinagkaiba mo sa kanila kasama na ako. Alam kong alam mo na friends with benefits kami ni Rare, amin ng babae at parang hindi niya nga nagustuhan iyon. Pero mukha nagpapakumbaba naman si Lovely kaya bakit naman siya mabubwisit dito? She hates women who keep on following him wherever he goes. Nagsasawa siya kaagad, ngumiti siya. At ganoon din malamang ang mangyayari sa hinaharap sa kanya kapag nagsawa na ito. Iiwan na rin siya na parang wala lang at pakakawalan kaya hindi siya kumakapit sa kung anong meron sila dahil malinaw naman na para sa umpisa pa lang umiikot lang sa pera at sexualidad ang meron sila. Pero aalagaan naman niya ang bata, hindi para lang kay Rare. Kung hindi, dahil mahal niya ang anak niya kahit na ang bata-bata pa niyang nabuntis. Salamat, Doktora Love. Niyakap niya ang babae na tumawa naman at niyakap din siya. Marahan niyang inilapat ang pinto at bumalik ang tingin kay Rare na pakapakapa sa kama habang umuungol. Mom, humikbi ito kaya lumapit siya. Boss Rare, hinaplos sa siyanayang ulo ng binata. She saw a single tear escape from his eye. Dad? Dad! Dumadaing na sambit nito at hinahaplos ng kama. Nauna pa siyang umiyak. Parang kinukurot ang dibdib niya sa nakikitang hitsura ng isang lalaki na kilala niya bilang matapang at masungit na lalaki. Parang hindi kayang patumbahin ng kahit na sino
pero nagpatumba ng alak at ngayon ay umiiyak. Tulog na. Aalisin ko ng sapatos mo. Aniya na pinahid ang luha. Basta rin ang mata niya. Nauuna pa sa drama. Ewan, napapitlag pa siya na magring na naman ang cellphone ni Rare kaya nakasimangot siyang lumapit sa mesa at tiningnan ang message sa screen. Rare, it's Che. Please, pick it up. Nag-umpisa na naman na tumawag ang babae kaya pinatay niya ang lintik na cellphone. At tripidang babae. Patabog niyang itinaob ang cellphone bago binalikan si Rare. Wow! Paano yan? In love na talaga si Rare kay Shania mga kafelisidad. Pero si Shania kaya, ma-in love na din kaya sa binata? Mukhang pakikiligin na tayo ng ating mga bida ah. Kaya naman, abangan!